kababayan ko si BBM na Ilocanohan ko, pero kinukutya ko siya noon pa dahil sa kanyang mga gawain na hindi ka nais-nais. Tama ang sabi noon ni Tatay Digong na spoiled brat. Ang sabi ni Ko, kung ano ang sabi ni Presidente, what the President wants, he gets. Kaya yan ang mga ugali ng spoiled brat. Kunwari, kung ano-ano, naghugas kamay, nag-ano pa siya ng ICI para mag-imbestiga. Ang daming nililihis. Ano ang sabi ni Ko? We will protect you. Don't get out of the Philippines. Sabi niya. Yung pala, ginagawa siyang sangkalan. Ngayon, nung ipapile na ang kaso labang kay Ko, ayan na, nagsalita na siya. Ang Malacanang ngayon, tahimik. Walang sinasabi tungkol sa reveal ni Saldico. Partial pa lang daw yun. Yung reveal niya. May part 2 pa raw. Biruin nyo, 100 billion. Dami niyong pinatay. Dahil sa baha. Dapat nga mag-resign ka na. Dahil galit na galit ang tao. Ngayon, mas lalo silang nagalit. Ano ang masasabi nyo kayong mga kaalyado ni BBM? Kayong mga lalo itong si Senator Wins Gatchalian. Ano ang sabi niya sa komento niya sa revelasyon ni Saldico? Sabi niya, wag daw daanin sa video-video. Kailangan humarap ng personal. Pinagtatanggol pa niya ang ano. Harapin nyo. Dahil sigurado ako na hindi na yan aatras. Sinimulan na niya. Dahil ipapakulong na siya. Ang dami pala hinahanap. Yung pala siya rin ang ano, ang mastermind. Kaya dapat na sumama po kayo sa protesta na labanan natin ang korupsyon. Paano natin mga labanan? Kill the crooks. What I mean kill, parang kill the light. Stop the corruption. You resign, BBM. Magandang hapon po. Salamat, General. Ito, lahat ng mga kritiko ni Bongbong Marcos ay sabi niya mga stabilizers daw. Sabi naman ni BP Inday, hindi ito mga stabilizer sila dahil ito po'y nagpapahayag lang ng kanilang mga hinaing at hinanakit sa Pangulo ng bansa na walang ginagawa kundi magkamali na magkamali na magkamali. Ang ating pong ekonomiya bumagsak na. Wala na talagang magawa. Ewan ko lang kung yung budget sa 2026 magkaroon pa yan ng pera para gagamitin sa gobyerno. Lubog na ang bayan natin. Wala nang pera. Kahit mga negosyante. Tingnan mo, sumasama sila munang, namamayag na sila munang sa problemang dala-dala ng kanyang kinakampihan na presidente. Wala na talaga. Ito, maraming nagsashopping dito sa loob pero walang namimili. Bakit? Walang pera. Saan bang pera ng taong bayan? Ninakaw nila, tinago nila sa bahay, sa kondo, sa mga residensya nila ng mga magnanakaw. Hindi nag-circulate ang pera ng bayan. Kaya nga, walang trabaho, walang negosyo, wala lahat dahil tinago. Ang iba nilabas na ng mga magnanakaw ang pera na ninakaw nila. So saan ang pera gagamitin natin lahat? Wala na dahil ninakaw, tinago. Di money did not circulate dahil tinago nila. So, ano ngayon ang gawin ng gobyerno? Wala silang magagawa dahil ang pera ay nandoon na sa mga magnanakaw,
hindi na nag-circulate dito sa ating ekonomiya ang pera ng tao dahil tinago na ng mga buhaya. Laging share po tayo. Sila lang ang Hapon po, nakikinabang sa kanilang ginawat na pera. Saan? Ano ang mangyari sa banda natin? Siyempre babagsak ito. Wala nang ang tiwala ang mga ibang mga negosyante dito dahil ayaw na nila kay Bongbong Marcos. Tingnan nyo sa APEC Summit, tingnan nyo sa ASEAN Summit, in-stab siya ng mga leader. Yes po, live po ito mga kababayan. Herpes na para siyang may sakit pa na iniiwasan ng mga leader, presidente sa ibang bansa. Hindi niya yun nakuha na iniiwasan siya dahil ayaw na mahawa sa kanyang pagkamagnanakaw na tao. Yung tatay niya, sa Guinness World Book Record, nagiging number 1 magnanakaw. Yung anak, pati pa rin, sumobra pa ang pagkamagnanakaw. Kaya ito po ang mga katotohanan at kadahilanan ng pagsasakripisyo natin dahil gusto natin na mawala siya bilang Pangulo dahil wala na talagang naniwala sa kanya kasi nabubulgar at nabubulgar ang kanyang mga ginagawa. Sabi niya, pamulitika lang itong mga ginagawa ninyo. Hindi pamulitika dahil kung sabihin mo Bongbong Marcos na ito po'y pamulitika, wala ka na sa 2028 dahil 6 years term ka lang. Ang aming tinatawag na accountability sa iyo, Bongbong Marcos, bilang presidente ng bansa. You are liable sa mga ginagawa mong pagnanakaw sa pera na tinatago na ang pera na yan ay nakapabagsak sa ating ekonomiya dahil wala ng pera nag-circulate sa ating ekonomiya. Balik-balikan ko, wala ng perang umiikot sa bansa para magamit ng tao dahil tinago ng mga magnanakaw sa bahay nila, sa kondo nila. Ang iba, nilabas na sa ibang bansa. Ang tawag niyan, capital flight. So wala na tayong magamit pang negosyo, pang sahod ng tao. Ayun lahat, kasi wala na nag-circulate na pera. Kaya nga, kawawa ang taong bayan. Bongbong Marcos, enough, tama na, sobra na, umalis ka na. Ibigay mo sa isang taong kwalipikado sa trabaho ang trabaho mo dahil hindi ka marunong magtrabaho. Bongbong Marcos, marunong ka lang magnakaw pero hindi ka marunong magtrabaho. Puro ka lang nakaw, nakaw here, nakaw there, nakaw everywhere hanggang ang bansa ay nalulus na mula sa kanakawan na ginagawa niyo ng mga tao mo. This is not politics and we are not stabilizer. We make you accountable sa mga ginagawa mong pagnanakaw. Katulad ka ng chief executive officer ng isang kumpanya na nalugi ang kumpanya dahil ninakaw mo ang pera. So kung nalugi mo ang kumpanya, nalugi mo ang Pilipinas, dapat magbitiw ka. Dapat alisin ka dahil hindi ka marunong mag-manage sa resources ng ating bansa. Yon ang katotohanan. Hindi ito politika, kundi pananagutan mo, Bongbong Marcos, ang ngayong ginawa sa bansa. You are liable, you are responsible sa mga ginagawa mo. Kaya dapat mag-resign ka na upang ibigay sa isang kwalipikado na nilay sa inyo. At the Constitution said, in case hindi na marunong ang presidente sa trabaho niya dahil baliw, adik, bangag, kailangan palitan ka ng iyong vice presidente according to the Constitution of the Republic of the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas. Thank you. Mga kababayan, sa araw na ito, nagsalita na po si Saldico
at itinuro niya na ang mastermind si Marcos Jr. Tingnan niyo po sa media, mahigit na 12 million views ang video ni Saldico na nagpapahayag na ang pagnanakaw ang malawak na pandarambong ipinag-utos ni Marcos Jr. Sabi ni Saldico bago siya patayin ay ituturo na niya ang mastermind at walang ibang mastermind na itinuro kundi si Marcos Jr. At ito ay isang act of redemption on the part of Saldico. Tinamaan po siya ng konsensya niya sapagkat nakikita na ang layunin talaga ay hindi lamang patakasin si Saldico, kundi siya mismo ay gawan po ng masama. According kay Saldico, lumantad siya dahil ipa-assassinate po siya. Papatayin po siya. Babarilin siya. Sabi niya, alam na niya na papatayin siya, kaya sa araw na ito, isiniwalat na at ibinulgar ni Saldico na ang punong kriminal na nagpapatupad ng malawakang pandarampong at pagnanakaw sa kaban ng bayan, walang iba kundi si Marcos Jr. Si Saldico at sila Romualdez ang tawag sa kanila, mga conspirators. Pinakamalala na gobyerno ngayon, ito kay Marcos Jr. Walang ibang nagnanakaw sa gobyerno, kundi ang presidente mismo ang nangunguna upang ang mga magnanakaw at buhaya at mga kurakot na politiko will have their happy days in government. At ito ngayon kinumpirma ni Saldico na all along ang gimmick ni Marcos na mag-inosente-inosentihan, mag-arti-artihan at magdrama na kunwa-kunwari nagpapaimbestiga ang kulukoy, siya pala ang mastermind. At dahil dyan, pakikinggan natin ang boses ng isa sa ating mga kasama ngayon sapagkat ito po ay hanggang hindi bumababa si Marcos, walang uuwi mula sa EDSA na pagtitipon na ito. Ang ating mga kapatiran na Iglesia na Cristo, 1 milyon ang kikilos simula na sa November 16, 17, and 18 according to the reports that we have received. At dito sa EDSA, open to all ang gustong manindigan na tapusin na ang kabulukan at pagkamagnanakaw ng gobyerno ni Marcos. Open kayong pumunta sa EDSA, mapayapang pagtitipon, sama-samang pagkilos upang papanagutin ang pinakapunong salaring kriminal na mastermind at pasimuno ng 1 trilyon mahigit pesos na pagnanakaw. Itinuro na ni Saldico ngayong araw, mahigit na 12 million views ang video na ito. Hindi ito AI, ito ay authentic at ito ay binibitbit ng malalaking media outlet. At sinabi ni Saldico na siya ay papatayin na, kung kaya ito ay parang ay tinatawag ito na anti-mortem statement na ni Saldico. Tama ba, General? Kasi kung patay na, post-mortem yun. Kung bago ka mamatay, anti-mortem statement ang tawag doon. Kaya ito ay parang anti-mortem statement or anti-mortem confession ni Saldico na siya ay papatayin na, kaya itinuro na niya ang mastermind si Marcos kung bakit nalulunod sa baha, nalulunod sa korupsyon ang buong bansa na mamatay ang kababayan natin. Mahigit na 200 ang patay sa baha sa Cebu, ng putang inang flood control na 26 billion sa Cebu. Ang pasimuno pala ng pagnanakaw, ang putang inang presidenteng ito. Yan po ang totoo na itinuro ni Saldico ngayong araw na ito. At sino ang hindi may skandalo sa ganyang kalagayan na you are elected to be the president to lead and protect the people and lead the country ng tama at matuwid. Ikaw pala ang pinakapasimunong tarantadong kriminal na nagpapalaganap ng pagnanakaw. Gusto niyong mapakinggan ang boses na ito? Tawagin natin si Brother Oliver. And then si General Daos ang susunod na magsasalita. Muli, para may boses si Ka Eric, sapagkat ito ay hanggang December 31 ang rally na ito. Ang haba. 3 araw lang, dapat lumayas na si Marcos. Yan ang taning ng taong bayan sa kanya. Brother Oliver. Magandang hapon po mga
Kababayan, magandang hapon po sa mga vlogger. Magandang hapon po sa Robinson. Pinagbigyan na naman po tayo. Ito, tawagin po natin itong super. Bakit po ba super? Papaliwanag po natin bakit super. Dahil si Bongbong Marcos po ay super sinungaling. Super ang korupsyon. Super ang kalokohan at kasinungalingan na ginagawa niya sa mamamayang Pilipino. Ano po ba ang ginagawa natin ngayon? Kaya tayo nandito, pinaglalaban po natin ang karapatan ng bawat Pilipino. Pinaparating po natin sa kanila na ang gobyerno ay walang karapatan dahil sila po ay mga magnanakaw. Ngayong araw na ito, nagsimula po kami upang iparating sa mamamayang Pilipino na si Congressman Saldico ay nagsalita na. Yes. Ipinahiwatig niya na ang katotohanan. Sinabi niya na po kung sino nag-uutos. Sinabi niya na po kung ganong kalaki. Super 100 billion ang dapat nakawin sa gobyerno. Ano ang mga nangyari po na kalamidad na pinakita ng Panginoon sa atin? Super baha. Maraming taong namatay sa iba't ibang lugar. Super ang kasinungalingan niya, sinasabi niya na padaanin muna natin ang bagyo. Bakit? Patay na yung mga Pilipino bago niya tulungan. Nagbigay ng tulong. 5,000, 10,000. Saan makakarating po ba yung 5,000, 10,000? Makakabili po ba ng hollow blocks, simento, buhangin, yero? Wala pong mararating yan. Kaya, nandito po tayo, nananawagan sa mga mamamayang Pilipino, lalo na sa mga mahihirap, na ngayon ay super hirap na po. At sila naman, ang mga buhaya, super na mga buhaya, na ngayon, ang sarap ng mga kinakain, nasa ibang bansa. Nasa na po ngayon, si Secretary Puluan, nakatakas na. Paano po nakalis yan? Kung sinasabi po ni Pangulong BBM na mayroon ng makukulong, number 1 na makukulong, Secretary Puluan, bakit wala siya rito? Nakatakas na, ibig sabihin, pinatakas na. Yun ang katotohanan. Tayo, mga nagsasabi ng katotohanan, kinakasuhan. Yung mismong super na magnanakaw, hindi raw makasuhan kasi wala raw ebidensya. Naniniwala po ba kayo dyan? Hindi. Dahil super sinungaling si Pangulong BBM. Yan ang pinakita ng Panginoon sa atin. Nagsimula po siya ng kasinungalingan ng 5.5 sa flood control. Ano ginawa ng Diyos? Pangalawang araw, bumagyo, bumaha. Ngayon, lahat po ng bagyong dumarating, super. Tama po ba? Bakit po pinapakita ng Panginoon yung pinaparamdam ng Diyos sa Kanya? Pinagbigyan na kita. Pinupo na kita. Dapat pinakita mo na ang mga Marcos ay hindi magnanakaw. Pero ano ang ginawa mo? Ginawa na ng tatay mo at ngayon ginagawa mo pa rin. Kaya yan ang magpapatunay. Diyos na rin ang nagpakita na ang mga pamilyang Marcos talaga. Mula sa tatay hanggang sa anak, dadanasin yan hanggang sa apo. Yan po ang katotohanan. Kaya tinatawag po natin ng super. Lahat po ng super nandito na. Lahat. Dinanas na po natin ang 20 pesos na bigas. Nasa na po ngayon? Budol. Nakalimutan na. Puro budol lang nangyari sa atin. Binudol na tayo sa simula. 3 taon na. Ngayon nasa budol. Kaya gumising na po tayo mamamayang Pilipino. Especially sa mga mahihirap. Nasa na po ang mga farm to market road. Ang lalaki. Sobrang lalaki. Billion ng mga projects. Sabi nga po ni Ka Eric sa Quezon City, isang village, magkano ang kondong na binigay? Village po yun ha. Pero flood control, ilang milyon? 80 million? Ang puta na. Nasa Metro Manila tayo. Pero ang flood control, bilyon. Sa Ilocos, bilyon. Wala nang bilyon. Panahon po ni Pangulong Duterte
puro milyon lang pinag-uusapan. Ngayon po, super ang utang natin, trilyon. Bilyon ang pinag-uusapan. Trilyon na inuutang natin. Ngayon, nasa na tayo ngayon? Kinikilala pa ba tayo sa ibang bansa? Hindi. Kinikilala tayo. Pangatlo sa pinakamagdanakaw na bansa sa buong mundo. Asia. Oh, di ba super pa rin? Yan ba ang nagsasabi ng katotohanan? Yan ba ang nagsasabi ng makadiyos? Yan ba ang nagsasabi makamamamayang Pilipino? Yan ba ang nagsasabi na makamahirap? Eh hindi nga nakalapit sa mga mahihirap, hindi mga malakitan. Oh, yan ba ang nagsasabi natin na isa ang karapatan ng bawat Pilipino? Ipakita po natin November 16, 17, 18 magsama-sama po tayo at ipakita po natin sa mundo na meron pang natitirang prinsipyo ang mga Pilipino, meron pang natitirang dignidad, hindi katulad ng mga taong gobyerno puro pagnanakaw. Super magnanakaw. Yan, maraming salamat po.